Magdiwang nga tayo at magalak dahil sa kabutihan ng Diyos na ating naranasan at patuloy na nararanasan sa ating mga buhay. Magsalo tayo na may kapakumbabaan at gunitain ng buong kabanalan ang katawan at dugo na nabuhos alang-alang sa ating kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, muli po isang magandang umaga sa iyo. Kami po'y nagpapasalamat at kami naritong muli upang ikaw po ay aming sambahin sa papurihan, sa espiritu at katotohanan. Panginoon, salamat po sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa buong sanglinggo na nagdaan, sa kalakasan ng aming lupang katawan, maging ng aming spiritual na iyong pinagkakaloob, Panginoon. Lord, sa umagang ito, aming pong dalangin ang iyong pangunguna sa amin, sa pananambahang ito. Gabayan mo po at patnubayan ang iyong mga anak na siyang kasama, Panginoon, ang praise and worship team, Panginoon, at maging ang aming pastor na siyang magdadala po ng iyong mensahe sa araw na ito, Panginoon. Lord, hiningi po namin ang patuloy na paggabay mo at ang lahat pong ito, Panginoon, ay ikaw po ang maitaas at mapapurihan. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Yan, mapagpalang araw po sa bawat isa. Gaya nga po ng alam ng marami, nating lahat, ang ating pong service ay recorded. And this is recorded May 1st, which is the day na laging sineselebrate ng LCSMC yung Musika Loob. So, ngayong araw na ito, atin pong sama-samang papurihan, ibigay ang lahat ng ating papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Awitan natin siya. Ikaw ay kapit kayo.
umagang ito, Panginoon, ng aming patuloy na pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Kalakip ng aming mga pag-aawitan, Panginoon, kalakip ng aming panalangin, Panginoon, ang aming mga pagsamba na tanging sa iyo lamang, Panginoon. Purihin ka. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang hintay. Gaya ng dagat na hindi napapagay, sa pag-alon ang buhay sa'yo nagmamahal. Sa hanap Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang Sa iyo, Panginoon, namin inihahandog, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat at karangalan sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. At amen. Mula po sa Mateo, Kabanata 6, talatang 14 hanggang 15. Ito ay sapagkat kung patawarin ninyo ang mga tao sa kanilang pagsalangsang,
patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patawarin ang mga tao sa kanilang mga pagsalangsang, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong pagsalangsang. Magkaroon po tayo ng sariling paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiran, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Tayo po'y sandaling manalangin at dalhin natin sa Diyos ang ating mga buhay at gawain. Dakilang Diyos na buhay na aming Panginoon na pinaglilingkuran, aming manglilikha, Panginoon ng aming mga buhay, aming tagapagligtas. Sa oras na ito, kami ay muling lumalapit sa iyo upang kilalanin ang iyong magagawa sa aming mga buhay at sa aming mga panalangin. Lord, salamat po dahil napakabuti mo po sa bawat isa po sa amin. Binigyan mo kami minsan pa ng pag-iingat, kapayapaan, pagyakap at pag-ibig. Salamat o Diyos dahil pinagkakaloob mo rin sa amin ang lakas ng pangangatawan at maging ang kagalingan sa aming mga lupang katawan ay iyong ibinibigay. Maraming salamat dahil tunay na tumutugon ka sa aming mga panalangin. Ikaw ang nagsabi sa aming huwag kaming mabalisa sa anumang bagay, bagkos sa pananalangin ni pasasalamat ay dali namin ang aming kahilingan sa iyo at ang kapayapaang hindi namin matarok ay tunay ay pagkakaloob ng aming Panginoong Kristo. Ngayon sandaling ito, Diyos, ay tinataas namin sa iyo ang bansang Pilipinas na patuloy pa rin na may kaso ng COVID-19. Ngunit salamat o Diyos at nagkakaroon ng konting pagbaba ang kasong ito. Inihiling po namin sa iyo na makumpleto na po nawa ang bakuna na inaangkat po sa ibang bansa at kami mabigyan ng bakunang na ayos, tama at tunay na makapagbibigay ng kagalingan sa bawat isa sa aming mga mamamayang Pilipino. Alam namin, Panginoon, sinasabi ng ilan, may mga side effects ito, pero kayo, O Diyos, ang aming pinagtitiwalaan na tunay na gagawa at hihipo sa mga bakunang ito. Itinataas din po namin ang India sa iyo sa laki ng kanilang kaso. Panginoong Diyos, tulungan mo po ang bansang ito na ngayon ay nahihirapan gawa ng napakaraming namamatay at marami ang dinadala sa ospital. Hiling po namin ang iyong mapagpalang kapangyarihan ay mabuhos sa bansang ito, maging ang iyong kagalingan ay maranasan po nila. Dalangin din po namin ang sitwasyon po sa West Philippine Sea at sa South China Sea na nagkakaroon ng konting tensyon. Pero kami umaasa na ayusin mo po ang lahat at bibigyan mo kami ng mapayapa at maayos na pakikipag-usap. Dahil alam namin, Panginoon, ang bansang China din naman ay tumutulong sa bansang Pilipinas. Ama, hayaan mo po na patuloy na maranasan ng bansa namin ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan at kaaliwan. Pagpalain mo po ang araw na ito na ngayon ay sinasamba ka namin at tinataas namin ang iyong pangalan. Gawin mo ng araw na ito ay maging pagpapala sa bawat isa. Mula sa aming mga kapatid
sa iglesia, sa dakong ito, at maging sa aming mga kapatid sa ibang bansa. Ingatan mo po sila, Amang Banal. Patuloy mong iunat ang iyong mga kamay upang ipagkaloob ang pagpapala, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng tulong at naghihikahos sa panahong ito. Lord, alam namin na tumaasa kami, babalik ang maayos at ang magandang pagkakataon o panahon. Bibigyan mo kami muli ng panahon na kami makakapag face-to-face na sa aming pong gawain. Salamat po ng maraming-marami. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Naanyayaan ko po ang kapulungan na tumayo para po sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 10. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ko upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Magandang araw po, magandang umaga sa ating lahat. Shout out po kay Ate Neneng, kay Kuya Ivan, shout out. At maging sa ating po mga kapatid sa ibang bansa, shout out po sa inyo. Alam niyo po na ang buwan po ng Mayo ay ating pong anniversary month. At dahil sa darating na Mayo 16, third Sunday po ito ay ipagdiriwang po natin ang ika-76 na anibersaryo po ng ating iglesia. Matatandaan po natin, last year ay halos ganito rin po ang senaryo. Nasa online worship po tayo dahil sa pandemya, subalit kung kalooban po ng ating Panginoon sa pagtatapos po ng MECQ sa May 14, ay maaari tayong mag-celebrate ng ating pong anniversary ng live. Although possibly ay mga 50% lamang po ang pwedeng makadalo. Nakalulungkot pero ang mahalaga po rito ay patuloy pa rin tayo sa ating pong pananambahan o pagsamba at paglilingkod po sa ating Diyos. Kahit na sa kabila ng ating pong nararanasan. Ang tema po ng ating 96th anniversary ay Give Life
to the world in these changing times, na masusumpungan po natin sa John chapter 10 verse 10. Ito rin po ang naging tema ng ating konferensya noong nakaraang virtual conference. Datapwat ito po ay naudlot o hindi natuloy. Totoong umaakma po ang ating tema sa ating pong panahon. Subalit sabi po ng isang quotation ay ganito, "You can give away what you don't have." So, naniniwala po ako na bago tayo gamitin ang ating Panginoon upang magbigay buhay sa mundo, dapat lamang po na tayo muna ang unang magtamo nito. Kaya po ang title ng ating pong mensahe ngayong umaga ay pinamagatan nating Life with the Shepherd in these Changing Times. Nahahanguin po natin sa John chapter 10 verse 10. Tayo po muna ay manalangin. Pagpalain mo po ang umagang ito sa aming pananambahan. Samahan kami. Nawa ang iyong salita ay magbigay sa amin po ng encouragement at patuloy kaming masubaybayan upang ang aming pananampalataya ay laging maging matatag at magningas sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alam niyo po ba ang pinaka-perfect will ng Diyos para po sa atin ay magkaroon po tayo ng buhay na masagana, maganda, mahusay at makulay. Marahil, ganito magiging reaksyon po ng marami sa atin. At sasabihin, Pastor, paano ako sasaya kung mahirap ako at wala akong masyadong pera? Ang tanong, bakit? Sa palagay ba natin, yung mga may pera masaya? Ari sabihin ng iba, Pastor, paano sasaya ako kung mayroon akong kapansanan? Tanong ulit, bakit lahat ba ng walang kapansanan ay masaya? Sasabihin na naman ng iba, paano ako sasaya? Wala naman po akong kapartner sa buhay. Again, ang tanong, bakit lahat ba ng may asawa ay masaya? Naalala ko po yung madalas na binabanggit po ni Pastor Proceso Marcelo at sinabi niya ang ganito, kaya nating bumili ng pagkain, subalit hindi ang gana o kakayahang kainin. Ito. Kaya nating bumili ng kama, ngunit hindi ang mahimbing na pagtulog, etc. Maliwanag po na ang totoong kasaganaan o kaligayahan sa buhay na ito ay hindi nakabase sa kung ano ang kalagayan o katayuan po ng ating mga buhay. Sa ating pong pagbubulay-bulay ngayong umaga, matutuklasan natin ang totoong buhay na masagana ay nakadepende po sa ating Panginoong Hesus bilang ating pastol. At makikita natin yung position po natin sa Kanya, yung protection and the promises we have in Christ. Ano nga ba ang kailangang maging attitude natin as we go on with this life? Sa mga panahon hindi natin alam ang ating gagawin dahil kuminsan yung inaasahan natin ay hindi yun po ang nangyayari. Tulad ng aking nabasang kwento, meron pong isang nanay na proud po sa kanyang anak na babae. Dahil po ang kanyang anak na babae ay napakatalino. Paano? Paano naman, no? Yung lahat po ng kanyang exam o test sa school, pinapasa niya lahat. Pero alam niyo po, isang araw, umuwing buntis ang kanyang anak. Yun pala, hindi lamang po sa test sa school pumasa, kundi pati na rin sa pregnancy test. May totoo pong nangyari din sa FB, at ito po ay nabasa ko rin at naipost. Merong magnobyo at magnobya na nakatakda na pong ikasal. Ngunit sa di inaasahan ay hindi po natuloy ang kanilang kasal dahil natuklasan po na may kinakasama iba yung lalaki. Nakaka-frustrate, nakakalungkot kapag hindi nangyayari ang inaasahan po natin. Kapag tayo po ay labis na nasaktan, minsan ay tila ayaw na nating mag-move on. Hindi po tayo exempted sa mga frustration ng buhay na maaaring magpalamlam,
ng ningas ng ating pong pananampalataya at paglilingkod. Kaya nga, kailangan natin pong laging mapaalalahanan ng 3 P na ito na makikita po natin sa binasa po natin talata. Unang-una, our position in Christ. Tingnan natin yung isang P. P ay position. Sabi sa verse 1 to 5, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Base po sa mga talatang ito na ating binasa, mayroon pong 2 uri ng tao sa mundong ito. It's either you are in Christ or out of Christ. It's either hiwalay o kabilang sa kanyang kawan. Yung hiwalay kay Kristo, yun yung mga hindi kumikilala sa Panginoon. Sila po yung mga taong iba ang sinusundan na ayon po sa talata ay tinatawag nating magnanakaw o tulisan. Subalit doon po sa mga kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, sila ang mga tupa na nakikinig at sumusunod sa kanilang mabuting pastol na walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang acronym daw po ng salitang tupa ay ito. Ibig sabihin, tumawag, umasa, panaligan, at ayunan ang Diyos. Ito ang misyon at prinsipyo sa buhay ng mga totoong tupa po ng Diyos. Now, ang tanong po, nasaan tayong posisyon ngayon? If we know we are in Christ, then there is nothing to fear and or worry. Ang mga nakalulungkot at nag-aalala ay yung po mga taong hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Pero para doon po sa mga sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos, sila po yung nakagagawa na magpasalamat sa Diyos at magpuri sa Panginoon. Kahit na sa tingin niyang ibang tao, sila'y lugi at kawawa. Sabi nga ng Ephesians chapter 1, verse 3, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yes, kilala po ng ating Panginoon kung sino tayo. At hindi lamang kilala, alam niya ang lahat-lahat sa ating pong buhay. Dahil tayo ay Kanyang mga minamahal na tupa. Kaya po anuman po mangyari sa ating pong kapaligiran, stay positive. Hindi po positive sa COVID o sa virus. Ano po? Kundi positive na may pagpapala ang Diyos. Na alam ng Diyos ang mga mangyayari sa ating buhay at hindi pwedeng magkamali. That's why sa likod man ng mga pangyayari po sa ating buhay, still masasabi po natin, nating lahat, God is good. Amen. Kalawa, na P ay the protection we have in Christ. Verse 7 hanggang 9. Sabi roon, kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya, lalabas at makatatagpo ng pastulan. Napakahalaga po sa ating buhay, yung pong tinatawag na protection and security. Kaya nga mayroon po tayong password sa ating pong mga accounts. Nilalagyan natin ito ng password dahil para sa protection. Para walang sino mang masamang tao ang makakuha. Halimbawa,
yung pera natin sa bangko, yung ATM natin, ayaw nating malaman ng ibang tao ang accounts natin o ang password dahil baka manakaw ng masama may intensyon sa ating buhay. Ano mang mahalaga sa atin ay sinisika po nating maingatan at proteksyonan. Subalit ang katotohanan, pagdating sa realidad ng buhay, we cannot purchase peace and security. Hindi kayang bayaran ng salapi ang totoong kapayapaan at seguridad sa buhay. Peace comes through the protection of the Good Shepherd. Hindi ito sa ating asawa, sa pera o sa anuman o sa ano paman, kundi kay Kristo po lamang. Alam po ninyo, kakaibang hayop daw po ang tupa. Lagi po silang nawawala, lagi po silang naliligaw, kapag may balon o bangin, lagi silang nahuhulog. Madaling malito, madaling matakot. Nagkakamali, lagi na lang inaalagaan, pinapaalalahanan, kahit parang hindi natututo. Sumasama sa mga peking pastol, madaling manghina at maligaw. Kaya kailangan po natin ng tagapangalaga na hindi lamang nagpapakain at nagpapainom po sa atin, kundi ang nag-iingat sa atin, lalo na sa mga gawa po ng kaaway. Tulad ng mga tupa, kailangan nating ng proteksyon at ng security. Kaya nga po, sa verse 7, si Jesus ay nagpakilala o nagpapakilala sa atin bilang pintuan na kung saan ay dinaraanan ng tupa. Siya ang tanging daan upang matamo po natin ito. Bakit po? Kasi tulad po ng pag-aaral natin nung last Sunday, siya lamang po ang may authority sa lahat-lahat ng ating buhay. He is the way to find a peaceful and secured life. Saan ba natin na ipagkakatiwala ang pag-aayos ng ating buhay, ng ating sasakyan, ng ating appliances? Di po ba sa mga eksperto lamang? Kapag may sakit tayo at kinakailangan tayong operahan, kanino natin ipinagkakatiwala ang ating buhay? Hindi po ba sa mga doktor na mahuhusay at espesyalista? Hindi natin basta-basta ipinagkakatiwala ang ating buhay kanino man. No? Dahil alam natin, ang buhay natin ay mahalaga at kinakailangang ipagkatiwala sa eksperto. At yan po ang ating Panginoong Hesukristo. So ganoon din sa ating Panginoon. Ang sabi nga po ng 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Ikatlo, huling P, the promises we have in Christ. Verse 10. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Maliwanag sa talatang ito na mayroon tayong kaaway at lahat ay gagawin ng ating kaaway upang tanggalan tayo ng kapayapaan sa ating mga buhay. Kagalakan and even kasaganaan sa buhay. Kaya nga mahalaga na tayo po ay lagi pong nakakonek sa ating Panginoong Hesus, kay Lord. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Laging panghawakan ang Kanya po mga pangako sa Kanyang mga salita na nagpapatibay o magpapatibay sa ating pong pananampalataya. At katulad po ni Haring David, kung papaano niyang naranasan ang kalinga ng Diyos, ay makikita natin yung pagkakaroon ng totoong masaganang buhay. Kaya niya naisulat ang Psalms 23. At sinabi niya, tinihayag niya ang ganito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan sa matuwid na landasi, doon ako'y inaakay. Alam niyo po mga kapatid, napakasarap na humimlay sa lilim ng pangangalaga ng ating mabuti at mapagmahal na Diyos. At kung tayo po ay sa Kanya at nasa kamay Niya, sino po ang ating hahanapin?
Bilang pagtatapos, mga kapatid, nasa atin na po ang totoong masaganang buhay. Dahil sa ating posisyon kay Kristo. Dahil sa proteksyon natin kay Kristo. At dahil sa mga pangako sa atin ni Kristo. Bonus na lamang po kung tayo po ay merong masayang pamilya. Kung tayo po ay merong magandang trabaho. Kung tayo po ay walang karamdaman. Kumakain araw-araw. Yan ay bonus na sa ating buhay. Kung kulang man tayo ng mga material na bagay sa mundo, pero hanggang ngayon ay buhay pa rin tayo. Then, purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya kahit na sa maliliit na bagay na ating natatanggap na nangyayari po sa ating buhay. Enjoy this gift of life with our families, our friends, and more importantly, with the Lord. Huwag sayangin sa mga bagay na nakasisira o na makasisira nito. Huwag palaging nakaiwas o nakasimangot. Sabi nga ng mga kabataan, walang basagan ng trip, chill lang. Yan po ang sabi ng mga kabataan. Even in these changing times, stay positive, stay active, but stay safe. Mga magulang, mga kapatid, i-enjoy ninyo ang inyong mga anak kahit sila po'y makakulit. Kung bata pa, huwag tayong magmadaling tumanda. Kahit naka-lockdown, mag-ayos tayo, magpaganda tayo. Huwag yung palaging tinitikis ang sarili. Huwag magmukmok sa isang tabi, mag-exercise. Kahit sa bahay. Nasa atin po ang totoong buhay dahil kay Kristo. Nasa atin kung paano natin pagyayamanin ito upang makatulong sa iba. At higit sa lahat, mabigyang lugod ang ating dakilang Diyos, ang ating Panginoon, na siyang mabuting pastol ng ating buhay. Purihin po natin ang Panginoon. Diyos na dakila, salamat po sa iyo. Sa iyong kabutihan na patuloy mong ipinapahayag sa amin, ay nararanasan po namin ang iyong pagmamahal, kaaliwan, at patuloy na kalinga. Salamat po sa iyo, Panginoon, bilang aming mabuting pastol. Nakatitiya kami na sa iyong mga pangako, sa iyong proteksyon. Salamat po na hindi mo kami pababayaan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Pag ng Panginoon ay isa pong pagpapaalaala sa ating lahat. Na ibinigay niya ang kanyang buhay upang mamatay sa krus ng Kalbaryo at tayong lahat ay matubo sa ating kasalanan at malinis sa ating mga kasalanan. Sa ating pong paglapit sa banal na hapag ng Diyos, uli nating aalalahanin kung paano niya tayo minahal, kung paano niya tayo pinag-isa bilang isang katawan at bilang isang iglesia. Ang dalangin namin at dalangin nating lahat, nawa sa ating pong pakikisalo sa banal na hapag ng Panginoon,
pagkain ng tinapay at ng kupita na may lamang katas ng ubas, madama natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kalinga at kapayapaan at kaaliwan. Sa lahat po ng nagnanais na makasalo sa ganitong gawain, patuloy tayong magpalinis sa Diyos at tumingi tayo ng tawad sa Kanya. Magpalinis tayo sa Kanya, magpalinis tayo at hayaan natin na sa Kanyang banal na dugo tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pakikisalo sa Kanyang banal na hapag. Dakilang Diyos, alam po namin na sa pamamagitan po ng inyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan din ng inyong dugo na nabubo doon sa krus, ipinakita mo ang iyong pag-ibig. Narito kami ngayon at lumalapit sa iyo. Tingnan mo ang aming mga buhay upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Patawad sa lahat ng aming kasalanan at kung ano man po ang aming nagawang kamalian sa iyo, hinihingi po ito namin ng kapatawaran. Samahan kami sa gawain, pagpalain mo po ang mga elementong nasa aming harapan ngayon na aming pagsasalu-saluhan. Sa ngalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Nang si Jesus po ay kasama ng kanyang mga alagad, siya po ay dumampot ng tinapay at sinabi niya, ito ang aking katawan. Kunin ninyo, kanin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. At sa ganun din naman bagay, dinampot niya ang saro at pinagpasalamat niya sa Diyos. At sinabi niya, ito ang bagong tipan ng aking dugo. Kunin ninyo at inumin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, sa ating pong pagkain, sabay-sabay po tayo. Una ang tinapay at pagkatapos ay ang saro. Sa lahat ng ating mga kapatid na nasa tahanan, ganon din po ang inyong gagawin. Sabay-sabay po tayo sa pagkain at pag-inom. Salamat po, Panginoon, sa tinapay na ito na simbolo ng iyong katawan. Nawa, O Diyos, ang simbolong ito'y magpaalaala sa amin ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Samahan mo kami, pagpalain mo po ang tinapay na ito na aming kakainin ngayon. Sa ngalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Diyos sa dakila, narito ang simbolo ng inyong dugo. Pagpalain mo po ang katas ng ubas na ito para sa aming buhay. Amen. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papurit pasasalamat. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakasalo namin sa gawaing ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bakit nga ba tayo nagbibigay sa Diyos? Para ba to sa pambayad ng kuryente o tubig ng church? O para sa love gift ng workers? Ang sagot po ay ito. Hindi pera mo ang nagpapatakbo sa simbahan, kundi ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Ang pagbibigay ay actually para sa atin, para sa iyo. Giving is the appointed way of God to bless you, for you to receive blessings. Pinili niya yung giving as one of the ways to receive blessings.
Pinagpapala niya ang mga taong nagbibigay para sa pagpapalaganap ng kanyang salita. When you give, you are blessed, and blessed are those who choose to give out of love. Sino ang higit na pagpapalain? Alalahanin natin ang salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tayo ay nagbibigay ng ating pangako, handog at nagbabalik ng ikabuk bilang pagsunod, pagpupuri, pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos na patuloy na nagpupunan ng ating pangangailangan. Siya ang Diyos na laging tapat. 2 Corinthians chapter 9, verses 7 to 8. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or in response to pressure, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things and all times, having all that you need, you will abound in every good work. To our members and viewers all over the world, here are the ways to give your tithes and offerings. You can do online banking or over the counter. And here's our bank details. Bank name, Bank of the Philippine Islands. Account name, UCCP Salinas Incorporated. Account number, 1283-220776. And SWIFT code, BOPI-PHMM. Kindly send the deposit slip or online transfer screenshot at UCCP Salinas Messenger with the following details: your name, amount, and the purpose. For inquiries, you may send your message at UCCP Salinas Messenger or email us at uccp_salinas@yahoo.com. And for additional convenience, you can now also drop your tithes and offerings to our church office. Just look for our secretary, Ate Milet Santos, every Monday, Wednesday, and Friday from 9 o'clock a.m. to 4 o'clock p.m. Kindly put your offering in an envelope and write the following details: your name, amount, and the purpose. Strictly observe physical distancing and don't forget to wear your face mask. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli narito po ang mga biyaya, mga bahagi po ng mga biyaya na yung patuloy na pinagkakaloob mo sa amin sa bawat araw. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo ito na magamit po para sa ikalalaganap ng iyong mga ministeryo, Panginoon. At patuloy na pagpapala sa ibang tao, Panginoon. Nawa, Panginoon, pagpalain mo rin na patuloy ng mga anak na siyang nagkakaloob po nito, Panginoon. Ang lahat pong ito ay aming tinataas sa iyo na may papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time is with Jesus. Happy time.
Salamat po aming Diyos, nasa kabila ng aming pong pagiging mga lingkod mo at kung minsan kami ay nanglalamig, nariyan ka pa rin, na aming pastol na siyang patuloy na gumagabay at sumasama sa amin. Salamat po sa mga may kaarawan na mga kapatid namin. Salamat sa kanilang pagdiriwang at sa mga magdiriwang pa, inyo po silang pagpapalain. Ganon din naman ang mga may anibersaryo ng kanilang kasal, patatagin mo at patibayin ang kanilang pagsasama araw-araw. Basbasan mo ang bawat isa amang banal ng iyong walang hanggang pagpapala, kalinga at pag-iingat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.